Magandang araw po sa inyo lahat at sumainyo muli ang kapayapaan ng Panginoon. Ipagpaumanhin na po ninyo mga kapatid na medyo nawala tayo sa ere dahil nga po nagkaroon ng problema ang aking computer at ang aking recording system. At maraming salamat po sa mga tumulong upang mabuo muli ang aking kagamitan para po tayo ay makapag-record ng ating homilia. So mga kapatid, narito na po tayo sa ika-16 na linggo ng karaniwang panahon at napakaganda po ng ating matutunghayan na mensahe mula sa Diyos. Nais ko pong mapansin ninyo na inilahad ng ating Ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay pinagkalipumpunan ng napakaraming mga tao. At kahit saan siya nandoon din ang mga tao sumusunod sa Kanya. Para bagang, kung napapansin ninyo, yung mga bubuyog o yung ating beehive na tinatawag, na kung nasaan ang reyna ng mga bubuyog, nandoon din ang kanyang mga kawal at nandoon din ang lahat upang sila ay maging tagapaghanap ng makakain upang dalhin sa kanilang reyna. Sa mga kapatid, sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad dahil po sa dami ng tao halos hindi na sila makakain, kaya pinatawid niya sila sa kabilang ibayo upang makapagpahinga man lamang at makakain. Ngunit, narinig ito ng mga tao, natunugan ng mga tao, at laking gulat nila na pagdating nila sa kabilang ibayo, nandoon na ang mga tao. At ito ang nakakapagtaka. Bakit ang reaksyon ng ating Panginoong Hesus? Naawa siya o nahabag siya sa kanila dahil sa tingin niya para silang mga tupa na nawalan ng pastol. Sa mga kapatid, ang salitang pastol ay ginagamit nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus para sa mga hari o kung sino man ang namumuno. Pero ang ating katanungan, bakit ganoon ang naramdaman ng ating Panginoong Hesus? So ito po ay maghatid sa atin ng unang pagbasa, ang sulat o mula sa aklat ni Propeta Jeremias, na kung saan ang Panginoon ay pumili ng mga hari. Sa kasawayang palad, lahat sila ay bumagsak o hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Haring David, siya po ay nangangalunya or he was an adulterer. At ganoon din po sa ibang mga hari na sumunod sa kanya o nauna sa kanya, lahat sila ay parang nagkaroon ng anomalya sa kanilang pagiging leader. At sa halip na ang lahat ay pagtitipunin, ayon sa plano ng Diyos, lahat ay napangalat o they were all scattered at hindi napangalagaan ang bawat isa. Kaya po, nagdesisyon ang Panginoon na siya na ang pipili ng hari, na siya na mismo ang maghahari, at mula sa lipi ni David, siya po ay magtataguyod ng isang bagong sanga upang sa pamamagitan nitong bagong sanga, siya na ang mamumuno sa sangkatauhan at siya na ang magpapastol sa kanila. Kaya pala, ganun na lamang ang reaksyon ng mga tao na tuwang-tuwa sila, parang busog na busog sila kung nasaan man ang Panginoong Hesus at parang natugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bakit po? Dahil nga
naramdaman ng mga tao na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sila'y naging malapit sa Diyos. At kung napapansin natin, sama-sama na ang lahat. Wala ng distinction na mapapansin po natin. Bakit? Dahil sa Panginoong Hesus, lahat ay tinatanggap. Walang kinikilingan, walang tinititigan. Ang lahat ay para sa lahat o bukas ang ating Panginoong Hesus para sa lahat. Ngunit may katanungan tayo kung siya na ang pinuno, kung siya na ang pastor. Bakit siya namatay sa krus? Kung siya ang nagiging hari, dapat tuloy-tuloy ang kanyang pagkahari. Namatay siya sa krus. Anong nangyari? So dito po natin matatagpuan si ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso. Dito natin makikita na pinagdugtong ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias at ang ating Ebanghelyo na sa pamamagitan ng pagsakripisyo ni Kristo, ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus, lahat ay inilapit sa Diyos. Kumbaga sabihin, ang ating Panginoong Hesus ang siyang katuparan ng pangako ng Panginoon na siya na ang magpapastol at dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay pinawalang sala at inilapit tayo sa Panginoong Diyos Ama. Kaya po, kung paano tayo sumunod sa pastol na si Jesus, sa Kanya ay natanggal na ang pagkakanya-kanya na parang pader na naghihiwalay sa mga tao. Nung kapanahonan ng ating Panginoong Hesus, hiwalay ang mga hentil at ang mga mananampalataya. There was a division between the Gentiles and the Jews. Nagkakahiwalay din ang mga alipin sa mga malaya o mga taong namuhay sa kalayaan. At meron ngang separation between woman and man. So lahat po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, lahat ay nagkakaisa. Kaya nga po, sa isang katawan ni Kristo, tayo ay ginawang iisang katawan. At sa pamamagitan ng kanyang iisang tinapay, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, ang pag-alay ng kanyang sarili, tayo ay ginawa ring isang tinapay. Dahil tayo ay kaisa at kaparte sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So ang tanong natin ngayon, saan ka naninindigan? Kaisa ka ba ng ating Panginoong Hesus? Nananalig ka ba na siya nga ang anak ng Diyos? At paano natin ito masasagot? Dito to makikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Tayo ba ay pantay-pantay sa ating pakikitungo sa iba? Paano ang ating pamamaraan sa ating pakikitungo sa iba? Tayo ba ay katulad ng ating Panginoong Hesus, gayong tayo kaisa sa Kanya? Tayo ba ay hindi namimili? O tayo po'y isang pagano na patuloy sa ating paghahatol sa kapwa, patuloy sa ating pagkamakasarili, at patuloy tayong nagkukumpara ng ating sarili sa iba? O patuloy ka ba sa iyong pagiging madamot at walang pakialam sa problema ng iba? At patuloy ka lang sa iyong pangsariling pamumuhay at patuloy sa iyong kalukuhan. Kaya po, mga kapatid,
Napakaganda ang ating makuhang mensahe sa linggong ito dahil ito na ang panahon na tanungin natin ang ating sarili kung ika'y kasama ni Kristo, kung ika'y alagad ni Kristo, o kaya ika'y mananampalataya kay Kristo. Ikaw ho ba ay kaisa na tumulong kay Kristo upang lahat ay pagkaisahin? Dahil ikaw ay isang Kristiyano, nasa isip mo ba at iniisip mo ba palagi na gagawin mo ang kabutihan dahil ikaw nga ay bahagi sa katawan ni Kristo? Sa mga kapatid, siguro po marami pa tayong dapat baguhin. Marami pa tayong dapat buksan sa ating kaisipan at ng ating mga damdamin. Dahil po, kung ika'y totoo at kaisa ni Kristo, dapat maghari sa iyo ang habag at awa para sa kapwa. Dahil katulad ni Kristo, ikaw ay tinatawag upang akayin ang iba at ika'y magiging katulad ni Kristo na isang mabuting pastor upang lahat ay pagkaisahin dahil iisa lamang ang ating Diyos at iisa lamang ang ating patutunguhan, ang kaharian ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.